Habang abala ang iba, pinatawag muli ni Kuya si Kanata sa confession room. Hello po, Kuya. Good morning po. Magandang umaga, Kanata. Yes po, Kuya. May nais akong ibalita sa'yo. Hindi ko pa nakakausap ang tatay mo. Pero may panibago akong impormasyon na nalaman. Yes po, Kuya. Isang paraan kung paano posibleng makontak siya. Gusto mo ba na subukan siya ulit i-contact? Yes po, Kuya. Gustong-gusto po. 2 klaseng mensahe ang ipapadala mo. Sa tulong na din ng housemates mo. Pumili ka kung sinong housemate ang gusto mong tumulong sa'yo. That's a tablet. Gagamitin ko to para ma-message yung papa ko. Uy, yun to. Yeah. Right now? I need Kuya Bricks and Kai. Ang unang klaseng mensahe ay isang isinulat na mensahe. Ang ikalawang mensahe ay isang video message. Finally po, masasabi ko na yung nararamdaman ko sa kanya. Basta malaman niya na meron siyang anak na naghahanap sa kanya. Sana maramdaman niya yung pagmamahal ko dun sa message ko sa kanya, Kuya. 30 pesos per hour. Ano tawag ko sa kanya? Dad. Papa. No, papa na lang. Papa na. Because ang tawag ko kay mama ay mama. Wait lang, hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Just anything first. What you can do you edit want? it. You can edit it later. Just anything first. Since we have similarities rin, I wouldn't know what to say po, Kuya. When I was watching Kanata po when she did her letter, parang, I'm proud of her, Kuya, kasi at her age, she knows what she wants to know about herself. Hindi ko in-expect to ha. Kakainis, nakakaiyak. It's okay. Take your time. Pero just hope for the best. Huwag lang tayo mag-expect sobra. At least you try. Nararamdaman ko po medyo malungkot kasi nangyayari sa buhay natin na ganun nga po, hindi nakikilala yung mga magulang. Siyempre sa akin naman po, galing naman ako sa buong pamilya. And sumabasa yung sulat ng isang bata na nagsisik ng love and guidance sa isang ama. Parang gusto niya lang talaga na makilala yung ama niya para mabuo yung pagkatao niya po talaga. And knowing si Kanata, wala talaga siyang hinanakit sa ama niya. Okay, game na. Translate nyo na to. Sana maramdaman mo ang pagkasabi ko. Ay, hindi ko alam. Parang eagerness na makita siya. Tinulungan ko po siya sa translating from Tagalog to English. Eagerness. I hope you feel. Understand? Gusto mo I understand? hope you understand. Kaya I felt sad for... Kaya I really helped her talaga kasi I wanted her to meet her dad. 1, 2, 3. Hi, I'm Kanata. I'm glad to have the opportunity to tell you how I feel. I hope you understand my eagerness to meet and know you more through this message. Ang intention ko po na maramdaman niya yung pagmamahal ko sa message na yon. Kasi, Kuya, minsan naiisip ko rin, 'di ba? Kung bakit hindi niya ako hinanap. Kasi baka ayaw niya, 'di ba? As your child, I really hope that you can give me the chance to feel complete. Hopeful ako na magbago yung pakiramdam niya kung ganun man. Matouch yung puso niya na, ay, anak ko to. Ano to? Kailangan niya pala talaga ako. So, para maisip niya na gusto niya rin akong makita. Ma-realize na gusto niya rin akong makasama. Yun po yung gusto kong maramdaman niya. Kung iyong mamarapating, maaari ko bang marinig ang isinulat mong mensahe? Sure po, Kuya. Susunod! Umaasa ako na pagbibigyan mo ako. Palagi akong nagpe-pray na makita kita. I love you always.